So ito na mga kababayan, itong batang-batang vlogger na kung saan ay dinimanda ni Trillanes mga kababayan ay tinawanan lang siya, pagkatapos po nitong pagdidemanda kay Attorney Harry Roque sa ilan sa mga anchor ng SMNI and then sa mga kapatid nating vloggers, nag-react na po si Mr. Real Talker, si Lutz Chinito. At ito po yung ating bibigyan po ng reaksyon ngayong araw na ito. Kasi marami po kasi ang nagsasabi sa mga kababayan natin na itong si Trillanes, kaya naman nagpupuputak na naman, ay malapit na daw po ang eleksyon. Ano po sa palagay nyo, mga kababayan? Totoo po ba na nagpupuputak itong si Trillanes dahil eleksyon na naman? At ito, panoorin po natin mga kababayan ang naging reaction po ng vlogger na kanyang dinumanda ng cyber libel. So ito na po mga kababayan at bibigyan po natin ng reaction. Good morning mga Lods! Kakagising ko lang and ang sarap ng tulog ko. Ang daming nag-iiyakan sa comment section ko. Ganito lang yan Ganito lang yan Ang rason bakit dinimanda kuno kami ni Trillanes, kasi daw, inaakusahan daw namin siya or inaakusahan ko daw siyang nagbenta ng West Philippine Sea. Kung titignan mo sa mga videos ko, kung hindi lang kayo tanga at uto-uto, kung titignan mo sa mga videos ko, it's a commentary and reaction sa mga sinasabi niya. And take note, lahat ng mga sinasabi niya, halos lahat doon, accusations din, pansinin nyo. Halos lahat doon, gawa-gawa niya, no? Tapos, ang ironic, no, napaka-weird, siya pa ang may ganang magganyan. Kung titignan mo sa mga videos ko, it's all commentaries sa mga sinasabi niya, sa mga current events, sa mga issues na nangyayari. Like for example, West Philippine Sea. Diba? Kung titignan mo ang videos ko, saan doon sa mga videos ko na nagsabi akong ibinenta niya ang West Philippine Sea? Nag-comment lang ako doon sa ilang ulit niyang pabalik-balik sa China. Yung pagiging back-channeling niya doon. Tama naman Di ba nangyari yun? Anong problema doon kung magko-comment ako doon? Tama naman. Pabalik-balik siya sa China para mag-negotiate. Ang tanong, anong nangyari? Anong nangyari sa negotiations niya? Di ba walang nangyari? Tapos ngayon, maghahayag tayo ng ating opinion at comments sa mga pinaggagawa niya, pikon siya, iyakin siya. Pero pag siya ang umaungaw, pag siya ang mag-imbento ng kung ano-ano, okay lang. Tapos kayo, ang saya-saya nyo. Ano sa palagay nyo? Ganon-ganon na lang tatahimik kami, matatakot kami? Ay, bakit kami matatakot? Alam ko ang karapatan ko. Magkaiba man tayo ng opinion, pero who cares? It's my opinion. Tapos masayang-masaya kayo dahil tinatakot ni Trillanes ang mga taong nagsasalita against sa kanya. Tuwang-tuwa pa kayo. Yan yung problema ngayon Pag sa inyo, okay lang. Pero pag kami nagsasalita, hindi pwede. At ito pa, nakikinig pala sa akin si Trillanes. Ay, I'm flattered. Alam mo, Trillanes, hindi lang naman ako ang nagbablog at nagko-comment against you. Bakit kami lang? Lahatin mo! Diba? Lahatin mo. Bakit ako lang? Bakit kami lang? Bakit 7 lang? Kung talagang matapang ka, lahatin mo. Kasi diba, ang dami namang nagko-commentary at nagva-vlog against you. Bakit kami lang? Laban tayo mga Lods, diba? So ano, patatahimikin mo kami? Tatakutin mo kami? Kakabahan na ba ako? Tapos yung iba tuwang-tuwa. Bakit napatunayan na ba?
Ay, nako. Dito mo makikita mga lords na some of the Filipinos ay ine-expect talaga ang downfall mo. Dahil lang hindi tayo magkaparehas ng opinion? Dahil lang ba ayaw ko sa sinusuportahan nyo? Magkaiba tayo ng sinusuportahan? Tapos ganyan kayo? Oh, wag umiyak. Kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin yung pananakot, hindi kami tatahimik. Ikaw nga, Trillanes, hindi tumatahimik, kami pa. At wag na wag kang mag-alala. Hindi ka na mananalo. At laging tandaan, wag maging politiko kung pikon. So ayan, malinaw po mga kababayan, malinaw po yung mensahe. Huwag maging politiko kung pikon, kung balat sibuyas. Katulad nga po dyan sa iba. Nako, ngayon, madyang bumababa na ata yung mga politiko ngayon, Pati po yung mga vloggers, pinagpapatulan na. At alam nyo naman, mainit na mainit pa rin issue na ito kay dating Senador Trillanes. Ano nga bang ginawa mo nung nagpabalik-balik ka sa China? Ako, napanood ko dati, may napanood ako sa Senado na nag-walk out ka. Sabi ni Trillanes, nasagot niya na daw ito. Pero mga kababayan, talagang nakaukit na sa isipan ng mga kababayan natin Pilipino na siya ang may usapan, may backdoor dito po sa China. Tapos ngayon, pag binibigyan po ng reaksyon ng mga kababayan natin, ng mga vloggers, ang tawag niya nga po mga trolls na vloggers ni Duterte. 'Di ba nakakatawa, Tayo pa ngayon yung trolls at alam niyo po kasi patuloy, lalo pang dumarami yung nagpapahayag ng kanila pong freedom of speech, freedom of expression kasi ayon po dito sa Article 3, Section 4, sabi po dito, no law shall be passed abridging the freedom of speech, freedom of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ang problema po dito, mga kababayan ko, mukha talagang maraming politikong mga balat sibuyas. Kaya nga, ayan, nakahanda naman itong vlogger na ito at matapang din, Maiisog din si Lods Chinito. So, ayan po mga kababayan, at least nalaman nyo po ngayon, kung ano po ang reaksyon ng isa sa mga vloggers na dinimanda ni former Senator Antonio Trillanes ng cyber libel. So, ayan, muli magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nagla-like, mag-subscribe din po kayo para lagi po kayong updated dito po sa channel natin. At gusto ko pong sabihin sa inyo na palagi nating mahalin ang Pilipinas. Maraming salamat. Ako po muli si Parak TV. Magandang hapon po at ingat po kayo palagi.